I don't know who a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our Deputy Speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Eh, bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no, I'm just stating a fact. I'm just stating a fact, Mr. Chair, no? Eh, yun na nga eh, titira sila sa social media. Eh, mabuti pa kayo nandirito. Dito, humarap kayo eh. Di ba? Humarap kayo. Kayo magpapatunay na kami dito ay wala hong intensyon para kayo'y sinasabi nila. Ano yung sinabi ni Congressman Paduano? I-detain daw sila. O i-contempt daw sila. Halimbawa po, itong, andito sana nga yung ibang mga vloggers eh. No? Meron po akong... can we ask... okay, meron pong screenshot ng dalawang Facebook post na nakuhaan ng Philippine Star, no? Bago ito ma-delete noong 2022. Kung saan pinost ni Mr. J. Sonsa ang mga lalagyan ng inuming pinadala ni dating Vice President Robredo sa Marawi noong 2017. Ito po, oh. Ayan. Try to read what the text says, no? Sabi diyan, ang ganda naman ng lalagyan ng tubig inumin nila, mga pinaglagyan ng pintura, matibay at maraming laman, may lead content pa. Aangat nga kaya ang buhay ng gagamit nito, no? To me, no, I am not an expert, but sa akin, pag nabasa ko yan, ang aking opinion diyan, nagpadala po ng tubig doon sa mga biktima ng Marawi Siege. Dahil isa pong nangangailangan po ang mga tao dyan. No? At imbis na suportahan, ay siniraan. No? Ngayon, siyempre, nakabasa niyan, baka hindi na uminom. Sabi, may lead content pala yan, baka lason yan. Diba? Imbis nga, kaya nga ako iinom dahil gusto kong mabuhay. Diba? Yun ang... gusto nating ipakita, no? Kasi gusto ko sanang tanungin sa kanya, kung bago niya pinost ito, nagkaroon ba siya ng considerations, gaya halimbawa nung posibleng concern o takot na maaaring madulot nitong post na ito sa mga citizens o yung mga tatanggap niyan tubig na yan na pinamigay nila, no? O, pagkatapos mong ma-post ito, a few days later on, nag-release po ng official statement ang donors na itong mga tubig na to ay may food grade, no? Safe for use at walang toxic materials ang mga lalagyan o water filtration buckets na dinonate nila sa Angat Buhay para sa Marawi matapos itong pinadala doon. Ngayon, nung lumabas po na food grade ito, dinelete ho agad yung post. Diba? Ano yung punto kong gustong sabihin? Ang punto ko dito, dinelete mo dahil bakit? Dahil nakita mo na food grade pala yan, mali pala yung sinabi ko may lead content. Eh bakit hindi ka nag-post na mga kababayan, nagkamali ako, sinabi ko may lead content yan, eh yung pala ay food grade yan. No, this is the type of responsibility that we want to demand to these kinds of vloggers, no? Or those content creators na sinasabi natin. Now, another post. Can you please show the next slide? Oh, ayan, kagaya niya, halimbawa, eto, may pagka, ano to, di ba? Tignan mo yung sinabi niya, no? Imbis na yung mga target ng DepEd ang lumaki, PUDAY yung lumaki. Di ba? Di ba? Hindi ba, ito ba itama? Di ba? So, ito yung mga sinasabi natin, no? For those who are responsible for all this, meron ba kayong ginawa after nyong
nilabas ito at sinabi nyo na napatunayan na kayo ay nagpapakalat ng fake news, wala naman kayong ginawa eh. Hindi ba? Yung next, pakipakita yung next. Ayan, basahin nyo. Kung nakikita nyo yung nasa ibabaw, ano yung nakasulat? Medyo may bastos eh. Pwede bang i-enlarge yan? Pakiano lang, para lang nakikita natin. Pwede bang palakihin yan? Yung post na yan ay galing daw kay Mr. C, no? Mr. C, no? Baka si Xi Jinping ito eh. Ano yung sinasabi? Basahin nyo kung ano yung sinasabi. I leave that to your imagination, ladies and gentlemen, no? So, ang tanong, meron kayong pinost na ganito, no? January 17 lang pala to, bago, kung saan pinapatamaan nila si Senator De Lima na naging sangkot sa issue ng pakikipagrelasyon, no? Sa kanyang driver daw noon, no? Bakit kaya niya binring up ito? When he could have just posted the picture without the caption. Diba? Because malisyoso yung kanyang intention. Hindi po ba? Diba? Sa ating mga vloggers nandito ngayon, ano sa tingin nyo? Diba? Oh. Next, pakidala nyo dun sa next. Yung isa pa. Ayan. NEDA, PSA technocrats, the last bastion of truth, decency, and self-respect have been bought and compromised. Kung papayagan natin yung mga ganito, it may create confusion among our people. Di ba lahat po tayo may access sa social media eh. Yung high school, elementary students, meron ng access yan sa social media. Kung nakakabasa sila ng ganito, di ba? Ito lang ho ay ibang example na gusto naming ipakita. And marami pa sana kaming ipapakita kung nag-attend yung ibang nag-a-attend na inimbitahan namin. Kasi we wanted to ask them. Di ba? What motivated you to post this? Di ba? Example, di ba? Yung mga ganong klaseng post. Bakit nyo nilabas ito? May ibig ba kayong sabihin? Meron ba kayong gustong iparating? Meron ba kayong gustong gawin? Is this suppression of the freedom of expression? Just because we wanted to ask? And because we want to craft a policy so that this social media platforms will not be abused by some people? Sabagay, ganun talaga eh. Pagka, sa isang basket ng itlog, merong bulok eh. Diba? Ilan lang naman yung mga bugok na yan, no? Unfortunately, may iba dyan na may pinag-aralan naman sana. Hindi ko maintindihan, ba't ganun eh? Yun lang vulgar, using profanities and vulgar words. This reflects on their personality. And sad to say, this also reflects on how they were raised by their families, by their parents. Kakaya naman sa mga magulang nyo. Meron dyan, yung laos na. No? Nagpapasikat pa. Siguro gustong kumita eh. Laos na nga eh. Ito, next post please. Yan. Tingnan nyo to. PBBM at Speaker Romualdez pinagkakatiwalaan ng maraming Pinoy. Meron pong survey dyan. Meron pong nilabas na ganyang ano. Pero tingnan nyo yung caption sa ibabaw. Hindi po yan news. Hanap buhay po yan ng bayarang mga mamamahayag. Kayo ba mga journalist, papayag kayo na ginaganyan kayo nitong pseudo-journalist? I'm sure kayo mismo, because you love your profession, you worked hard to become journalist, pinag-aralan niyo yan, and yet somebody who is not even a journalist will say these things sa industriya ninyo. Nakakalungkot na meron tayo mga ganito eh. Hindi nga natin malaman kung ito ba ay
ang motivation ba nito? Because gusto ng engagement, gustong maraming likes, shares, and ano ba yun siya? Views para ma-monetize? Or, I don't know, somebody may, perhaps is paying them. We don't know. Oh, ito. Next, please. Yan. Basahin nyo. COMELEC is aiding corrupt politicians to remain in power. Pumayag sa ayuda distribution na kimiting kay BBM at Lisa na may mga endorsong kandidato. Parang alam na alam niya eh. Diba? Parang alam na alam niya eh. When she tells a story, it's as if she has personal knowledge of this. Hindi ba dapat we should call their attention dahil dito? Hindi mo natin sila pinipigilan. Kung ayaw nyo sa politiko, wala namang problema. 24 hours kayo magsalita dyan. Hanggang mapagod kayo, hanggang magsawa kayo. Ano ba? Pwede nyong gawin yun. Walang problema dyan eh. Pero wag mo akong mumurahin. Gusto mo akong murahin, sabihin mo sa akin harapan, wag dyan sa social media. Dahil ako ika nga, sabi ni Congressman Paduano, ako ay may pinag-aralan. Ayaw kong nilalabas yung ganyan sa social media. Hindi ba? So, again, Mr. Chair, I just wanted for this discussion to be, so to speak, realistic. Meron lang po tayong pinakitang mga ganito, no? And there are a lot of these kinds of posts that we feel are baseless and unfounded. And only meant to defame, discredit, and destroy the person. Ayun ang gusto nating i-check. No? Ngayon, ang tanong, yan ba ay suppression of freedom of expression? Just because we want to check this? No. Yun ang masakit. Di ba? Oh. I am sure, after this hearing, left and right na yan, bantayan nyo. Sigurado ako, hindi ako nagkakamali. Oh. Yun na nga titira sila sa social media. Buti pa kayo nandirito, dito, humarap kayo eh. Di ba? Humarap kayo. Kayo magpapatunay na kami dito ay wala hong intensyon para kayo'y sinasabi nila. Ano yung sinabi ni Congressman Paduano? I-detain daw sila. O i-contempt daw sila. So, Mr. Chairman, sorry for taking so much of the time. I just wanted to be realistic in these efforts to really correct, no? And maybe come up with a regulatory policy in the use of our social media platforms in the country. Just like what other countries are doing. Because they've done that, these are best practices, ba't hindi natin gayahin? O gumawa tayo ng angkop sa ating kultura, angkop sa ating buhay bilang Pilipino. Salamat po, Mr. Chair. Any member who would wish to interpolate? Wala na? Mr. Chairman, if I Yes, may, Madam Tikia. please consider also legislation on laws targeting disinformation, electoral interference, and foreign information manipulation and interference. Thank you. Thank you, Madam Tikia. Mr. Chairman, if I just a few minutes, I just got this text, no? Ito maganda kasi this, I don't know who a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no. I'm just stating a fact. I'm just stating a fact, Mr. Chair, no? Sa tingin ko, that's the way they do things, eh. Di ba? That's the way they do things. Then, it's not...
I'm just stating this for the record that I just received this picture. Thank you, Mr. Chair. Hindi rin pala ako nag-iisa. Sabi ng aking anak, marami pala tayo. But anyway, before we suspend the hearing, pwede ko po bang tanungin sa inyo, could you cite any good effect of fake news insofar as our society and countries are concerned? Meron ba kayong yes, yung fake news po minsan good po siya kapag yung sinusuportahan mong kandidato yung nakikinabang eh. Kasi kung yung side nyo yung mananalo dahil sa fake news, edi good para sa inyo. Pero po sa buong bayan, syempre kawawa po. Ganun po kasi talaga eh. Propaganda po siya eh. Yun pero naman din po katanungan talaga ko yun. po, ano po ang good effect nitong fake news sa ating sosyedad at sa ating bansa? Hindi dun sa tao. Tao po. Yun lang po ang problema po. Eh kung yung na-elect po, magaling naman o maayos naman, hindi matutulungan po yung buong bansa. Kaso po, syempre, nagkakaroon po tayo ng kultura ng fake news eh. Kaya yun po yung masama po doon. Pero yun nga po, pag ikaw yung mga supporter nung kandidatong gumagamit ng fake news, edi maganda para sa inyo. Ganun po ang lumalabas po ngayon. Eh, ibig sabihin, nauuna yung persona kaysa doon sa ating Opo, bansa. ganun po. In fact po, like I said po nung nakaraang hearing, may mga kababayan po tayo, alam naman nila na fake news, alam naman nila na hindi sigurado, pero i-share pa rin nila dahil nakakatulong dun sa kandidato na gusto nila. Yun po yung nakakalungkot po na nangyayari po ngayon. Kasi hindi naman, yung fake news naman hindi naman sa eleksyon eh. Kung titingnan po natin, mas masama po ang epekto nito sa ating ekonomiya, sa ating kultura, at saka sa ating edukasyon. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, sa tanong po nyo, Yes. walang magandang idulot ang fake news. Pero may biro kami sa mga nasa legacy media, radio, television, print, na ang nadudulot ng fake news umaangat yung kredibilidad namin sa legacy media. Yun ang magandang resulta ng fake news. Mas nakikilala kaming truthful and accurate. Kaya nga po yung aking premise Kwan Kasi dito sa Kongreso, yung kapakanan naman ng buong Pilipino at yung ating bansa dapat nangunguna. Kaya yun yung aking katanungan. Kasi kailan naging mabuti ang fake news para sa ating bansa at para sa sambayanan? Yun po yung aking katanungan Kasi yun naman ang nagiging problema natin Sinasabi natin marami ng purveyors of fake news. Pero ano ang kabutihan na idudulot dito para sa ating Pilipino, para sa ating bansa? Tama siguro yung sinabi na para sa isang kandidato, para sa tao lang na yun. Di po ba? Yes. Mr. Chair, sa ganang amin po na mga manggagawa, wala pong puwang sa isang demokrasya ang pagpapakalat po ng mga misinformation, fake news, and disinformation. Ang pinakadihado po sa ganitong kalakaran at kultura ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yun lang po, Mr. Chair. And would you agree with me that there are more ill effects of fake news to our society and to our country? Mr. Chair, Oh, yes, ma'am. hindi lang naman po itong sa larangan ng politika at nagagamit sa propaganda. Napapanood nyo siguro, no? Kahit si Doc Willie Ong, no? Na he's battling an infirmity right now. Nagagamit ang AI para magbenta siya ng mga medicine, kung ano-ano. Pati rin si Dr. Vicky Bello, nakikita nyo, nagbebenta siya ng mga produktong hindi naman sa kanya. So meron din tong economic repercussions, nasa-scam din ng mga tao. Fake news is also used to tarnish the reputation of so many women. Bilang chairperson po ng Committee on Women and Gender Equality, I really do not appreciate nga po yung paggamit to slut shame, to
tarnish the reputation of so many decent women. And also, yung edukasyon ng mga bata. Anong klaseng values ang nako-communicate natin sa mga kabataan? Mr. Chair. Chair, dagdag ko Yes, rin ako doon. Your Honor. So, sa akin, Mr. Chair, wala talagang magandang idudulot yung fake news dahil ang purpose talaga nito ay manira at magbigay ng disinformation. At yun na nga, sa bahagi ng mga bata na karamihan ay gumagamit na rin ngayon ng ng anumang social media platform, yung mga words na mga bad words, no, na nakikita nila, naririnig nila at nakikita nila yan sa kahit nasa mas mataas na posisyon, ay parang nakakaano yun, no, Mr. Chair, nakakasira yun doon sa moral ng mga bata. Kaya kapag nakita nila na ina-utter yon ng mga merong kapangyarihan, no? Presidente, vice-presidente, tingin nila tama yun at ginagawa. So, ang sa observation nga po, sabi ng mga teachers, parang nagiging, ano na rin, no? Sa bullying, Mr. Chair, no? Nagiging, ano yan, talamak yung mga pagmumura, talamak yung mga pang-iinsulto, at nagiging, ano na rin ang bullying. So, talagang dapat na, we as adults, no, yung gumagamit ng mga social media, maging responsible tayo doon sa paggamit ng mga words or terms dahil tinitingnan ito ng mga bata. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Let me recognize the online presence of the Honorable Margarita Ignacia Nograles Almario. So, are we all in agreement that there are more harmful effects of fake news Mr. to Chair, our pwede po society ba and magdagdag? country? Mr. Chair, pwede po magdagdag ng opinion about... Yeah, pwede. Kasi po, bigyan ko na for example, yung last hearing, February 4, ang naging highlight po kasi noon, ang mas napag-usapan is yung confrontation between Congressman Marcoleta and Attorney Ricky Tumutorgo. Kasi, ang culture po kasi ng Pinoy, the more scandalous, the more controversial, the more confrontational, yun ang mga mas kinakagat ng Pinoy. Kaya, parang ginagawa to rin ng iba is gumagawa ng mga ganyan, no, klaseng mga news. Pero, kasi, kung tatanungin niyo ako, yung last February 4 hearing, mas gusto ko yung naging usapan ni Congressman Adjong with the other resource person, mas intellectual yung usapan. Kaso, ang mga Pinoy, since masa, mas gusto nila yung parang teleseryang style eh. Yung talagang nagmumura, nag-aaway, ganun. Yun ang kumakagat sa Pinoy. Kaya sikat ang teleserye, di ba? Sikat ang yung mga eksena na talagang maraming mumurahan, awayan. Kaya ganun ang Pinoy po kasi, yun ang kinakagat. Kaya yung mga vloggers, may tendency na gumagawa ng ganun. Kaya kahit ayaw nila, para kumita, gumagawa ng ganun. Pero ang tanong po tama po ba yun? Yung nga po, hindi nga po tama. Kung Kaya hindi tama, hindi po dapat itama natin through regulation. Yes, I agree po. That would be the appropriate thing to do. Yes, I agree po. Pero sir, dapat nga, tulad yung recommendation ni Ms. Malu Tikia last February 4, dapat po is, yung pagkaroon ng balita na fake, dapat sagutin nyo agad. Halimbawa, may fake news about Congressman Barbers. Dapat siya mismo, sasagutin niya agad. Kasi di ba kanina minasyon nyo, pag kayo hindi nyo pinapansin, ini-ignore nyo lang, ayaw nyo ma-stress. Kaya lang, habang pinapatagal natin yon, the more na hinahayaan natin siya, yung balita na yon, the more na kumakalat. Kasi ang Pinoy nga, kinakagat nila yung mga ganyang scandalous na stories. That's a very sad commentary about the Filipino, if I'm Sadly, ganun concerned. po. Ganun Ganun na nga po. makababa ang pagtingin natin sa kapwa Pilipino natin. Well, hindi naman po lahat. Kaso, di ba, kulang nga tayo sa awareness.
And then, karamihan ng population natin, mas marami ang lower class. Kukunti lang po yung talagang mga upper classes. Hindi naman po kailangan maging upper class para magkaroon po ng common sense at saka konting intelligence. Well, yes. Di po ba? Kaya lang, pag surrounded Sabi po nga nila, kayo, common sense, pero it's not common to all. o kaya lang po sir, kasi pag surrounded kayo, pag within your circle, ay yun ang sinasabi, yun ang kwento, may tendency na mahawa ka. Di ba? Paligid mo, barkado mo, ganun. Yun po yung sinasabi nila na Eli repeated so many times. Yes, Some correct. semblance of truth. Oo. Pero, hindi dapat ganun ang kaisipan natin eh. Kaya nga the more sir na pag may lumalabas na fake news, the more i-drown natin siya with the real news. Maglabas tayo ng news na totoo. I-correct agad natin. Huwag natin patagalin. Huwag natin i-ignore. Ang punto lang namin dito is, since these things are harmful to our society and to our country, dapat it should be regulated. Yun po yung kwan. But other people who are involved in this kind of business, ayaw po nila ma-regulate. Tingnan mo yung rason nila. Freedom. You're infringing on my freedom of speech and expression. When they know for a fact that the freedom that they're talking of is not absolute. Actually, yung proposal ko po na binibigay ko po kay Congressman Barbers is, inilabas ko na po actually sa mga group ng mga vloggers. I belong to several groups po kasi. And nakakuha na po ng mga feedback. And yun nga po, mas gusto nga po nila yung may regulation. Kaya lang, worried nga sila na yung baka maano sila, ma-restrict. Mawala yung creativity nila, mawala yung freedom talaga to be creative on their expression. Kaya kasi nga ang sumisikat kasi nga po yung mga mga scandalous, mga pranks, mga scripted na mga stories. So yun ang talagang bumibenta sa tao. Kaya nga po, sabi ko, on my part, it's a very sad commentary of the Filipino. Yes. Yun yung po yung akin. Kung yun ang ginugusto natin, yung mga hindi po nakakabuti para sa ating kapwa Pilipino at para sa ating bansa, I'm sorry, hindi po ako natutuwa sa ganun eh. Personally. Mr. Chairman, Yes, ma'am. if I may, on your question, no, false news does not have any positive impact in the nation and in nation building. But you have to understand that chismis is shared almost often, yung word of mouth. Now add technology, it becomes viral. So like what I said in the first hearing, yung 3-second rule, whether you consider that as clickbait, the examples presented a while ago, they use short captions to really get the attention. But the worst part of that is, especially during elections, imagine voters voting because of fake news. That's a failure of democracy. That's a failure of nationhood. So that's why I am here and sharing that we really need to regulate, and we really need to have some way of reckoning where those who are posting recklessly need to answer. And that's the reason why I support the initiative of the two committees. But sir, it is not only in politics that it happens. It happens among products, among companies, among brands. And the more heated the framing, the positioning becomes fodder for sharing. And that's a problem that I think every one of us need to recognize, from the user and to the content creators and to legislators. We just have to find a common ground. Thank you, sir. Yeah, we must find a balance, a win-win solution. Yun naman ang objective natin dito eh. So, Mr. Chair.
Mr. Chair. Ay. Yes. Yung pong nasabi ni ma'am sa products and brands na mga fake news, I think doon po pwedeng pumasok na din yung sa DOH, yung sa DTI. Sila po ang pwedeng mag-regulate na for ganong mga klaseng like yung kay Doc Willie Ong kung may produktong, kasi parang false advertising. Pwede na pong iyan ng FDA, ng DOH, and yung sa mga kumpanya sa DTI. Pero yung sa political news po ang medyo mahirap din talagang kontrolin. Ang problema po kasi, Mr. Chair, yung pong mga hindi nag-attend po ngayon, syempre po, nasasabihan sila na nagpapakalat ng fake news, yung iba sa kanila. Ang problema, Mr. Chair, kapag nagpalit po ng presidente, o naging presidente po yung sinusuportahan po nila, sila na po yung totoo. Kami na po yung fake news. Ganun po kasi yung nangyayari. Yun po yung problema po talaga. Kung sino po ang, yun po ang worry ko din na kung sino yung nakaupo, kung pangit yun yung fake news. Kung sino yung kumukontra sa nakaupo, yun yung fake news. Yun lang din po yung worry ko na nagagamit po sa ganun. So maganda po ma-establish pong mabuti kung ano yung talaga ibig sabihin ng salitang fake news. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I comment on that, Mr. Thank Chair? you. Yes. Comment. Yes, Mr. Chair, the more reason for this committee to come up with a policy so that hindi siya hindi yung sabi mo nga kung sino presidente, doon pupunta silang tama. Tapos kung iba naman na maging presidente, nagkataon na hindi magkasundo, doon naman papanig yung ibang mga vloggers. The more reason for us to establish really, sabi nga ni Chairman Romy Acop, a balancing measure para we protect the freedom of expression. At the same time, you also protect individual rights against defamation, etc. At saka yung collective na interest ng bansa natin. Kanina na sinabi dito ni Commodore na meron talagang attempt ang China to infiltrate their own narrative in confusing the public in the Philippines na para magkaroon tayo ng alanganin na hindi suportahan yung stand ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. So all of these things, Mr. Chair, and with your comment, sir, the more reason for us to really come up with an enabling law. Yung sinabi nga ni Congresswoman Roman, magkaroon ng digital Council of the Philippines. Kasi nakita natin, Mr. Chair, sa community, this is an emerging industry and it's a community na wala silang self-regulatory mechanism. Compare mo doon sa mga journalists na they have the KBP. They have a set of standards where all of the members of KBP have to follow. And if there's going to be violation of the guidelines, meron silang internal sanction on their members. Dito kasi sa social media, wala talagang ganong self-governing or imposed na set of standards, ethical standards that they need to comply. So I think, Mr. Chair, since wala silang ganong klaseng internal na sarili ng regulation, I think that's where the government would supply and offer this mechanism so that we can regulate yung mga sinasabi nating mga pag-proliferate ng mga hindi tamang impormasyon. So I thank you for that comment kasi doon nagpapakita na makes it more important for us to come up with a policy para yung sinasabi mong hindi ma-open sa partisanship yung ganitong klaseng pagdi-disseminate ng mga informasyon sa publiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Any member who would want to say anything else? None? From the resource persons? Mr. Chair, Yes. just some points. While fake news doesn't bring the nation anything, we gain nothing from it. Let's also not forget that internet or social media has democratized access to social media or access to media. And this has allowed even the common person to participate in public discourse. So, yun lang po ang sana huwag natin makalimutan when we try to find a balance between regulation of the platforms. Definitely, there must be some form of regulation on content, whether self-regulation or legislative. But there's a balance to be struck, Your Honors. Thank you. Mr. Chair,
Yes. Na-mention ko na rin po kasi last, yung first joint meeting, na we have a organization na we self-regulate. Kami mismo, nagre-regulate kami within among ourselves. And then at the same time, we share, we create workshops, we gather every year regularly. Meron kami annual na gathering, tinatawag namin year-end gathering, where we remind ourselves of that. And then we conduct yung mga workshops, mga talks, and then we invite fellow bloggers, fellow content creators. Share namin yon. Kaya lang, very informal. Wala pong written. Kumbaga, within ourselves nga. Kasi it works naman. For example, in our case, wala kami mga kaso na nakasuhan kami ng, nagkakalat ka ng fake news. Kasi we regulate ourselves. It works. So, yung pag-require sa government, okay naman po. Kaya lang, yung nga, maraming natatakot doon dahil nga, baka it will involve na may magbabayaran, mababawasan yung aming mga opportunities, and ganun like that and that. So, may mga fears na gano'n. So, dapat linawin talaga natin yung regulations natin. Thank you. Anybody else? Yes. Mr. Chair, I'm sorry. I think I won't be able to sleep tonight if I don't say this. It's good that Congressman Barbers mentioned yung sa Egypt that there are laws governing yung fake news and all that. But then again, I think the Congress would do good if they review kung ano yung sinasabi rin nung mga tao na nakatira sa mga bansa na may mga ganitong klaseng batas. No, so for example, yung sa Egypt, right now I am looking at a study by the Lowy Institute that called the law as a tool for censorship. No, I'm reading a story from The Guardian showing na may mga journalists that was raided, yung mga bahay nila ni raid, inarrest, dinampot yung mga journalists. May isa pang case na kasama pa yung sanggol na anak. And tapos ang ginamit na batas is itong fake news, anti-fake news laws na existing there. No, the Philippines would do good if we study itong mga cases po na ito nang maiwasan po natin na mangyari sa atin. The other example that was given was China, and we should really look into the situation of journalists who are in China living in fear, because of laws such as this na we-weaponize. It's good na the idea is rooted in self-regulation. That is very good. I would also like to suggest that we involve yung mga journalism groups. For example, the NUJP, journalism, the academe. They will have a lot to contribute sa conversation na to. And I strongly believe that education is still the first step. Yung media information literacy sa Pilipinas is very young. Nag-start lang siya kasabay nung senior high program natin, and I think we should start sooner. Children already have access to social media even before they have access to teachers. So I think we should also start there. Yeah. For your information, we have already a copy of the Network Enforcement Act of 2017 of Germany. It requires social media platforms to remove hate speech or fake news within 24 hours or face heavy penalties. We also have from France the Fake News Law of 2018. It allows authorities to remove fake news during election periods, and courts can also block false info quickly. And from Singapore, Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act of 2019. So it allows the government to order corrections or removals of false statements online. But they have one criticism common. It could be used to silence dissent. So, as I've said a while ago, when we will craft a law on this matter, we must strike a balance. As I've said a while ago. So, meron na po kami nito talaga. So,